Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang mabuting kaloob ng Diyos upang ninyo ang mga dalangang gabyo, sapagkat ang kalaban natin hindi sa mga tao, kundi mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng katitiman na mamayanin sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa ipagawin. Kaya isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos, sa gayon makakatagal kayo sa pakikipaglaban sa dating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya paging nagsakayo, gawin ninyong iskip ang katotohanan. Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatumi at isuot ang kanyakap at pagiging handa sa mga kalat ng mabuting balita na pakikipagkasundo sa Diyos. Tagayin ninyong lagi ang kalasap ng pananalig kay Kristo bilang talanggat, pamatay sa lahat na nagtihiyag ng kalansunan sa sama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at suotin ninyo ang taba na kaloob ng Espiritu sa mga tuwid at salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Panalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. So, meron po tayong nabasa dito tungkol sa balutin ng Kristiyano. Sabi niya, tayo daw po ay nakikibaka, kinaglaban kayo sinagoy hindi na kayo susiyan, hindi na paano dito. Nakaisip dito lang tayo. Kung nanakot-adya ka no, itikalaban kayo mga Kristiyano. Kung itikalaban kayo, hanyo hindi kaaluwa tayo, amen? Hanyo hindi asawa tayo. Hanyo hindi kapamilya kayo. Jadi nga, tunana nito, pala kabalik ititarakan. Jadi tayo kalaban tayo ano at mga Kristiyano. Kung gayon, doon na kalaban tayo mga Kristiyano, hanggang na maya, hanggang na mabalik nga, kapoy-kapoy kayo mga Kristiyano. Hindi ba? Kasi kung natin Jesus Christ, agree lang kayo, watch and pray. Because your enemy, wala na kadalang kita, moving around, looking for someone to devour. Nana, ganyan po kaaktibo ang ating kalaban ng mga Kristiyano. Kung tayo po ay nakakatulog sa gabi, hindi siya natutulog, naghahanap siya ng paraan para sa ganon ay pumasok po siya sa ating buhay at meron siyang nanakawin. Di po ba sa John 10:10, sabi ng Panginoong Jesus, ang kaaway ay pumarito upang tayo ay kanyang may tatlo siyang trabaho patayin, sirain at nakawan. Yun po yung ginagawa ng kaaway po sa atin. Ito nga nabi, may sakabalay, kapay nila at katakaw, hal na pagpakada, di ba kapagsak? Ang pagpakada, luumay, bersalat na kumlok, kasi kaya nakakatakawan. Kung nagpakada ka, di ba ito? Kung nagpakada ito na, di ba ito tumaban ka? Kaya gusto ko pong makita po natin dito na totoo po na meron po tayong kaaway. Kaya hindi po maganda sa atin na liwayan tayo piyagba sa Biblia. Hindi po ba? Ang pumapalat na liwayan tayo piyagba sa sararap. Kasi sabi nga ni Jesus, naghahanap siya ng kanyang papasukan. Papasok siya sa buhay natin at nanakawin yung ating salvation. Kaya dito po ay nakita natin sa ating binasa, binigyan tayo ng Panginoon ng mga baluti. Armor, baluti, kabal, kung ano yung
kumpleto nga kabalo, hindi may isang naman nagigubat. At dahil i-helmet na, at dahil i-shield na, hindi pangsanggana, hindi i-guyok itikabusor, at dahil i-belt na, at dahil i-sapatos na. Diba? Nakita tayo sa tayo, binasa tayo, kumpleto, dito ni Apo Diyos niya tayo. At hindi niya tayo iniwan na wala tayong kalaban-laban, kundi tayo ay kanyang kinausan. Tayo kanyang linagyan ng mga kapal na ito para sa ganun, meron po tayong gagamitin. At hindi ko po siya tatalakayin lahat. Ito po kasi ay sinisiris po namin doon sa Balatao. Ay nagkakaroon ko na ito po yung lista ko at ngayon ay wala kasi si Pastor kaya ako nagpagsalita ngayon kaya ito na rin yung i-share ko. Ang tatalakayin po natin ay tungkol sa baluti na yun, the helmet of salvation. Yung helmet sa binabasa natin kanina. Ano sa palagay ninyo ang gamit ng helmet? Ano ang kanyang pinoprotektahan? Ayun, yung ulo. Bakit napakahalaga ng ulo na tao na yun ay protektahan natin? Kasi nandun yung utak. Well, tapos once na nahit hindi ulo mo, hanggang na mabalik na nahit hindi ulo, pero hindi magkakasat ayun. Diba? Once na nahit po yung ulo natin, nahit na lahat. Diba? Si David, nagsirit ni David kasi inaban na ni Goliath, pinilit na dahil ulo na. Di ba natamaan ni David ni Goliath? Okay lang ba si Goliath? Hindi, di ba tumba na siya? Ayan, di ba isang tatagkitan, di ba kabutang niya tayo, if sa Kristo bigay ulo. No, ipan tayo spiritual, kunanan ito'y kailangan tayo ng helmet of our salvation. No, yung helmet, protektaran na yung ulo, bigay helmet of salvation, protektaran na bigay salvation. Kaya, kailangan po natin matutunan na isuot yung helmet of salvation. Bigay Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. Titignan po yan natin ngayon. Tayo po natin siya. Noong una ay makapatay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo sa libutan ito at nakailalim kayo sa prinsipe na kasamaan at espiritong nagahali sa mga taong buwain. Dati tayo kabilang sa mga ito, namuhay ay kapitan ng laman at sumusunod ang masamang hilig at katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong pinapupuutan ng Diyos. Yun tawag po yung katayuan natin noon. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Paligtas lang kayo dahil sa kanya kagandahang loob. Dahil sa ating pagkikipag-isa kay Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay naipakita niya ang pinasupan ng kasaganaan sa kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan, ito ay kaloob
Kanya istorya o na rin yung tinasa tayo. Kanya pagbaga ng aslo na nangyari po sa atin na mga nandito ngayon. Ayan. Pero po bang nangyari sa atin? Sabi dito, doon daw, hindi pa natin tinatanggap ang Panginoong Jesus sa buhay natin, tayo ay napakailalim ng kapangyarihan ng kasamaan. Kaya tayo buhain noon sa Diyos. Kahit alam natin na dapat natin gawin ito, pero mas pinipili natin gawin yung isang bagay. Kahit alam natin masama yung salitang ito, sinasalita mo pa rin. Bakit? Dahil ikaw ay nasa ilalim ng isang kapangyarihan. At yun ay yung kapangyarihan ng kaliliman. Ngunit kung nasa dito'y magtaon, dako hindi pa nakipag-may sa tayo sa Yesu Kristo, yung kalagayan na yon ay nasukatan, napalitan. Ito nga, nagpalit tayo nga, na isalakan tayo, nalagay verse 8, na isalakan tayo, kaanya dako ka dagigay kinaramid Diyos. Lulikat, dako hindi ako Yesu Kristo. Kasi, paano kaisalakan tayo, but may sama sagot. Awatan tayo din yung sagot. Are you safe? Sinabot ito yung alam mo, safe ka na. But the day na salvation, inawat tayo laang. Kasi, sagot ni Apo Diyos, ni Jay niya tayo. Nung una tayo kami na napangdan at ating naramit tayo, pag numaalat tayo, hindi salvation tayo. Pabalik na, inaramit mo din 1, 2, 3, 4, 5, tapos bagam na isalakan ka. Pero, hindi po ganun ang salvation. Nung po tinanggap natin ang Panginoong Jesus, naniwala po tayo sa Kanya, tinanggap na rin po natin ang libre na yun na salvation. Ayan po. Pero nakikinig sa atin na at ang salvation, sabi, ay gift of God. Kung yun ay gift, kailangan siyang iniingatan. Di po ba? Kailangan natin siyang ingatan. Paano ba ito na i-connect sa helmet of salvation? Di ba sabi nga natin, ang helmet, pinoprotektahan niya yung ulo. Ang helmet of salvation, pinoprotektahan niya yung salvation. Paano natin ingatan yung salvation na yun na ating tinanggap? Paano hindi ito mawala sa atin? Maaari bang mawala ito sa atin, mga kapatid? Opo, kasi sabi ko sa Bible, agaman mo rin sa bayang dynamic. Mairis din na kalistangan tayo, tuwan tayo matutuloy. Niya kapatid. Kaya po, paano ba natin siya iingatan? Paano natin ilagay yung helmet? Kung ang target ng kaaway ay yung utak po natin, yung mind po natin, kasi sa 1 Thessalonians 5 verse 23, tayo na tao ay binubuo ng tatlong sangkat. Ano ba yung tatlong sangkat na meron sa atin? Sabi doon, meron tayo kaluluwa. Ada yung espiritu tayo, ada yung kararwa tayo, or adikyan tayo may isang bali. O, niya itisanto nga mangpuputol ipi tao. So, the same soul is died, the same spirito, ito pinaborn again. Ito itinabiyag, ito nabalbaliwan. Kasi, wala na James chapter 2, na binasa tayo patay. Dati, napatay tayo. Patay tayo daw, sa harapan ng Diyos, dahil sa kasalanan. Ngunit, kung tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin, nabuhay yung ating spirito. Yung po yung naborn again. Tapos, how about the soul? Ano po ba yung laman ng ating kaluluwa? Kung tayo binubuo ng tatlong sangkap, ang kaluluwa natin ay binubuo rin ng tatlong sangkap.
yung mind, tapos yung emotion at saka yung will natin. Yun yung binubuo ng ating soul. Na-born again nga yung ating espiritu, ngunit ang ating kaluluwa, ang ating kaisipan. Diba? At ang ating mga pakiramdam at ang ating mga pagpapasya ay proseso ito. At kung luhaan na mabalbaliwan dapoy panpanunod tayo, hanggang na mabalbaliwan, bijilig na kayo, di ba? Hanggang na mabalbaliwan, hindi ay pagpapasya po natin sa buhay. Kung ilalagay po natin ito sa equation, yung soul, binubunan mind, emotion, and will, ang mind po ang pinaka-ulo saan. Mind equals kung ano yung iniisip ng tao, siya yung kanyang nararamdaman at siya yung kanyang ginagawa. Payag po ba kayo? Na napakahalaga ang kaisipan po natin. Kailangan po siyang mapalitan. Bakit? Hindi po mapapalitan yung ating pong gawin sa buhay. Hindi po mapapalitan yung ating emosyon. Kung saan tayo masaya. Kung ano yung masarap sa atin, hindi po yung mapapalitan. Hanggang hindi po napapalitan yung ating pong kaisipan. Kaya napakahalaga po sa laban na ito to protect our salvation from the enemy na kaya't na namang takaw, magdadaon din na tayo, masapon na guarded, isa'y mind tayo. Ito nga masapon na maingat po tayo. Maingat sana po tayo sa kung ano-ano yung mga pinapasok po natin sa ating kaisipan. Inis po ba? Kasi talaga maapiktaran na isa'y lifestyle kayo. Uy, kung ano, di ba, babalikan po natin yung pisalon niya, chapter 5, 16-24. Sayo po natin. Hamakin ang pagpapayat mula sa Diyos. Tuloyin ninyo ang lahat ng bagay at punutin ang mabuti. Yun po yung advice na tumulang po nito. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Ano po ang ating dapat ginagawa? Sinusuri daw ang lahat ng bagay. Pinupulot yung mabuti at pinatayuan yung mga kasamaan. Naway, lutusan tayo makabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niya walang kapintasan ang buo ninyong kataungan. Ito, Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagpalito ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit daw kailangan natin iniingatan yung ating buong pagkatao? Espiritu, kaluluwa at katawan. Dahil, prepare po natin ito para sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ba? Yan po yung pinaka-goal po natin, pinaka-dahilan bakit natin pinupuwardahan ang ating mind, emotion, and will. Pinipagin tayo masan nagbago kini Apo Diyos. Bakit tigas sa ating ma-erase, pininakan tayo. Isa'y bukuklay. Ibabalik po ang Panginoong Jesus at gusto niya sa kanyang pagbabalik ay nakaredy po tayo. Yes. Ang tanong nga po, ang tanong nga po ang daan, dapat panulong tayo. In Jeremiah chapter 19, verse 7, nabasa tayo ni Jai, dito na ang batas ng Diyos ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Para
Tingnan po natin. Kakayo po sa ating binasa. Ano po yun? Ang batas ng Diyos. Diba? Kailangan po natin ang batas ng Diyos. Kaya hindi po dapat na ang Kristiyano ay tamad or masagot nagpapainting kasoon ni ang Diyos. Kasi sabi dito, para mapalitan yung ating pag-iisip, kailangan at gawin ating buhay, kailangan ay meron tayong batas ng Diyos na siyang sinusunod sa ating buhay. Amen po ba? Ilan na pong salita ng Panginoon, ngayon kakapsat na sa uli ang Diyos, itinaipunbun tayo, ito'y puso kayo, ito'y panunod tayo, hingga na inawat tayo ni Apo Diyos Kristo. Kasi, nung ano tinaarugayan, tinaipunbun tayo, ito'y panunod tayo, ng puso tayo nakakaon ni Apo Diyos, itong mabigay, iti kaado dito kakakbangang mapalayahan ni Apo Diyos bigyan mo. Anong kapagsan? Meron ka po ba? Uwendo, nalipatan nun. Ano ata yung nalipatan nun? Napakahalaga po yan. Kasi, sabi ka natin kanina, di kaya't nagkakawin sa dalas din niya kayo. Unang-una kasi diyan, kapala na wala din niya kayo. Diyan salvation kayo. Kasi ito na nagpaso, pero awanan si salvation na. Pero si tao nagpaso, pero inikan niya ako sa sisitsansa. Nga may salakan kay laon. Ito nga mo yung ipalunod si Satanas. Nung saan kung mga naala-abay, kung mga maalam. Kaya at trabahon na kung si trabaho na tatlo, masako natin kadayta. Kaya kailangan ako natin malagyan ng prinsipyo po ng balita ng Panginoon, ng kautusan ng Panginoon na ating pagkasipan. Dahil sa ngayon, hindi basta-basta matakaw ni Satanas dahil sa salvation. Dahil lagi pa tayo makabsan na, hindi salvation tayo, it is not gain. Nung may pagtanda na sa ibang ganun, napupag-upag ka, uray ng matanda na kumanan ko ng kuma. Pero regalo yun, kailangan mo siyang ingatan. At ang isang paraan para maingatan natin siya ay yung pong pag-ikip po natin ng mga alituntunin ng Panginoon. Mga kautusan ng Panginoon sa ating buhay. Kinakausap po ba tayo ng Panginoon? Kumusta po yung Bible reading po natin, mga kapatid? Gusto ko ng Panginoon na tayo po'y maging matagumpay. Ngunit kailangan po natin kunin yung mga ito na kung may tigas pa at maprotektaran tayo walo nag-iigyat si kabuto. Awan si sabali na ilabang tayo, umay si kabuto inya tayo, saan nga rin sa taon ni Apo ni Jesus tumay mga kapatid. Hindi Matthew chapter 4 verse 4. The whole chapter is Matthew, nakita tayo ijay, ano nga nakilinapan ni Jesus Christ ni Satanas, ang nga nakikiglobal, itipigsa na. Inusan may itataon niya ang Diyos. Kung si Satanas, inusan naman itataon niya ang Diyos, yun nga lang, para lang sa itipigsa, para kunyara. Ito nga, kayo po mga ipalubos na awan, itikakagana, hindi po na ipastura makupa. Tingnan po ba? Minsan nagsakit sila, may pagpagat ito na kumukat tayo sa salita ng Panginoon. Nung matawan din na ipagpagat niya tayo, dito nga ipagpansin-pansin tayo ang Kristiyano. So, sana kaya ni Apo Diyos nga nung sumangkot suna na tayo at agpanpansin ng Kristiyano. May ilablaban tayo mga Kristiyano. Yun, at ay may sama illustration ko dito kasi ako po ay nakapunta doon sa
invite po kami sa isang business na share po sila sa Slash. Dati nakakita ko sila kasi kaya kung magpumugaw kayo nila, hindi pa na magpapitas kami nila product na. Kaya kung magpumugaw kayo, try our product na. Ilawlawag tayo din na hindi product na ada ikinangkat ng magpapugaw. Kasi ang ginagawa doon ng isang product is ikatun na dijay nagtrabaho ng skin, kapan na dijay skin na bago, kapag ka pumuraw. Pero agad iaramidog, tatlo manatili na napintas nila skin mo. Kaya nagati proseso na dagay, hanga basta-basta na nagkapunta pinamisan sa pinmuraw kan. Nakakapsa, ada proseso ng 7 days na akit iaramidog. Tadi kay agas na din sabon, but kumpak sa skin mo. Kasama DJ Word of God, nakapsat. No DJ, panagpapudak iti, puti ko ang sama, pumuda basta na dati alamito. Yan? Kaya dati proseso maturutan. Kasama iti sa uli ako, Diyos. Hanya basta-basta na masukatan iti lifestyle kayo, naawan di pinatuwa kayo magkakauli ako, Diyos. Kaya kailangan po natin talagang balikan yung kung ninilingon na po natin ngayon, susukat kayo ni TV. Tama po ba ako? Susukat kayo iti schedule. Iti sabalik, tinilubungan daon. Kasi siguro kailangan po natin yung buong salita ng Panginoon. Kasi hindi pa po ni Apo Diyos, magdaman di kami ni Apo, magdaman di pumas ni Apo Diyos, nakapaturo hindi kami ni Apo Diyos. Kaya kung hinahanap po natin yung pumas ni Lord, naghahanap din po tayo ng mga pangako ni Lord. Those are blessings. Amen? So, kailangan po ma-renew yung ating mind o malitan po ng salita ng Panginoon. Paano natin siya? Kasi proseso ito Kanya ito na tayo sa spirit tayo is na-born again. Pero hindi pa nakabalbalan, hindi panunod, mind, emotion, and will, God proseso din guys. Kaya kailangan po natin, unang-una po, kailangan meron po sa atin yung desire. Kung proseso po yan, meron po pa rin desire. Meron bang desire na bumudaw? Tapos at iti desire mo nga ambun o kapanuti bumudaw. Kaya po sa atin pong buhay din as Christian, kailangan po i-desire natin yung man po ng ating Panginoong Jesus. Para sa ganon, yun po yung ating pong lalakaran sa ating pong buhay. Sa Joshua chapter 1 verse 8, nakita tayo dito, mabasa tayo dito, kung ano ni Joshua, sa inyo pagkanitaan, ipinintintod si Apo. So, adanon, tutungkod nyo dato, daw kung pirabiit, nga na, tapno itigasta, matungpan nyo ti alagadan na. Lord, kung tulong matungpan kayo, ti alagadan ni Apo Diyos, Lord, pinisyon na naitibiyag kayo. At dahil kailangan na aramidon tayo, tapos itigasta matungpan kayo, ti alagadan ni Apo Diyos. Masapang anong na basaon, inutuban tayo. Taluan tayo na utuban, kasama yung hindi ko na nag-James na nagpapos tayo, isakaw niya ako Diyos na nagdunod tayo, nung pilitin malimog tayo, nalipatan tayo. Nung niya hindi binasa tayo. Kung parang din dahil paraan mo na tayo picture, isulat sa niya paraan mo. Kawang epekto na, dahil sa uli ako Diyos, kinka na binasam. So, kapasapon na, nilisiktaran, nilisiktaran. Kasawat ng utuban, tapos saan na malipatan, kas maanurot.
ilaong anak no may Bible study leader at ati may baga. Ano ba tayo ng minsan? Nagdarap ni Pastora, kababay nyo bukyaa. Pero, lakoy, Joshua, susukan na tayo ng anuwa dahil utupol. Kapritika sa kanya na nakakalipatan. Kasi niya yung tiwasumbang, aalalan sinutupol tayo. Di ba takno, itrabaho tayo, tibiyag tayo. Takno, araminan tayo, tibiyag tayo. Pero araminan tayo, tibiyag tayo, dahil kita sa niya ako doon. Babindisyonan niyo ron, at hindi aramin kayo. Gusto niyo po ba yung Wesley, mga kapatid? Kaya, at may sabi na aramin tayo, be watchful. Guard your mind. Wardaan tayo, hindi panunod tayo. Lumanusan, hindi amin na may kasaga, hindi panunod tayo pagkakupon na. Sunsunod dito, di ba? Kanyari, kalahin mo ang itkitaon, gusto mo kasi may susunod ngayon po, iti panunod mo. Gusto nga, mahilig ka, iti purong movies. Sada kita panunod mo, puro kabut-butan. Ito na kwan, di na emotion mo, create iti fear. Ito na kwan, madamdama, mabut-butan. Kasi, doon niya dito, sunod niya panunod mo, isuka niyan. Kung ano yung inisip mo, ganun ka. Kaya, let's be careful. At sa ating pong mga nanay din, mga tatay, ay bantayan kayo na kay anak tayo nga nagabuta, nasimpot ka na nakapamo rin sa TV. But, sige, kaya kumon. Di kaya, di ba, kuya na kaya doon, magmuha na, kita na niya, plastic, di papuyan. Madamdama, takakan tularo na ni anak mo, kapay niya kasila ko yung anak ko. Kasi tagayan sinagsusunod kay panunod na. May nagbalin ng tama rin niya na linday. Ito nga nagbalin na lifestyle na. Sa trabaho na. Uray kanya tayo amin. Amen? Ito nga kailangan ko, maingat po tayo sa ating mga pinapanood. Maingat po tayo sa Israel. Susunod tayo, pinapanood tayo. Kung ako nangarap ako ito, nung sinalaki kanungot, matalang dahil nakita natin ay babae. Tapos, kinagtuman na. Adultery na sigod. Kasi awan mo si adultery. Adultery na kaitan. Adultery na tan. Naglugi si panunod agay. Nag-adapi nakita na. Naglugi si panunod na. Inutog-utog na. Ano ngay ikat si panunod na. Anya ka na pinag-utugon tayo. Dapat DJ taon niya, Diyos, di ba? Ang nga DJ Bakon. So yun, let's be careful kung ano po yung ilalagay. Tapos yung ating pong naririnig. Di ba dito yung pumapasok? Wala na dito yung word of God. Hindi pamati ka no, magungkot, babot, hindi panagdunod, hindi taon niya ako yun, mag-produce si pamati. But what about no rejecting the love na kansanayon, puro love song? At eskwela ka kailangan, Christian, school ka kailangan, puro love song kami si Bindindong. Madamdama, hindi emotion mo kaya nag-iagayak, kuping ka kailangan. Ito kaya nasabi na, let's be watchful. Gortsaan tayo, nangyari dyan ay sasalok, ipanunod tayo. Mabaling kami, nangyari dyan, ipanunod tayo, nguyunin na tayo, magpasok niya po Diyos. Tapos matakaw within provision tayo. Ito Galatians chapter 5. Dati Galatians chapter 5, may isurat ka na itinalipasok na naisalakan. Kuna na, balbalaagan kayo. Dahil kiyagaramit ka na ito'y wala na kung saan ganito nga makasunod ay ipagalian ni Diyos. No, naisalakan tayo. So, ulit-ulit tayo at susimanan, dahil pinanawan tayo.
tayo, wala na ikaw ni Apo Diyos, para tayo man ilan-ilan ka ni Apo Diyos. Ito malo, no, inawat tayo kumalito na pananaysalakan ay iwanan. Amen? Babaan iti pananggwarda tayo iti panunod tayo. Kasi agrugrugi amin iti panunod. Doon niya tinunod tayo, iti panunod tayo, ulat ito di dahil iti agkalbalin na lifestyle tayo. At amin nga alaminan tayo kung patang tayo ito ni Apo Diyos. Amen? Naman pa yung muna tayo, di panakabalbali kung saan na instant. Proseso tayo ka. Nakadipindi, desire kinapatak mo nga pag-imat inisasao ni Apo Diyos. Desire mo di panakabaltak, di panunod tayo nga balbali. Wala na yung instruction ni Pastor kasi ganito yung ginagawa kasi ng kaaway sa atin. Para bang, yung daw pilit, no, tingkong di kaulong, katawan si inaramid mo, madagdamang, nagsuprimanan, at tumakin di kaulong, kawan na pa si inaramid mo, nagsuprimanan, at magaramid si umok na, pinaypayangat pa, gana na walang tama, agis-google, ang tulukwan at pistan. Nagpalit na teritoryo na kataulumon. Kasi iti-aramidan si Abutor, iti-mind tayo. Pasit-pasit tayo ka. Tikim-tikim lang yan, talaga. Walang tama-takam-takam na. Takam-takam na para sa iyo. Ganyan po yung ginagawa ng kasalanan. Kaya, let's be watchful. Amen? Paano natin i-guard yung ating salvation? Ano kailangan po natin? Lagyan ng salita ng Panginoon ang ating isip. Tapos lumay ni Sulisok at dati na ikakargan. Kapag kailangan desisyon, lumay ni Sulisok. Dapat pinagdumaan ni Jose. Kasi hindi Sulisok si asawa ni Paraon, si Jose. Awanan si Philip pa ina ang makatulungan ni Sulisok kasi naagsan ni Pilingkod ni Apo Diyos si Panunod si Jose. Hantay na nga desisyon ni Jay na time. Before pa na umay ni Sulisok ada desisyon nan. Yun po yung ginagawa ng salita ng Panginoon sa buhay po natin. Karga na, tagluluumay si Pastor, mo pangasigod, hamatay na, aguli ka man at panunod at tayo, pero kung nakabuluhan, awalan na aabakan sa siyay. Kaya kailangan po natin yung salita ng Panginoon. Tuluhan. Isubli tayo mga kakapsat, hindi first love tayo ni Apo Diyos. Amen? Hindi, yung first love po ni Apo Diyos, ikaw awat mo ni Apo Diyos, tintugaw ko natin ang Biblia magagbataan. Kasama ko kaya't nasinaan. Kaya't ko magbubupuso ng magagbalin ang ganay leil. Kasi ikarawit ko ikaw ni Apo Diyos. Sino po yung ganot ngayon? Ang ilaro po ba tayo? Ay hindi na po tayo ganon. So we need isubli tayo bigyan kasi na ugali tayo. Amen? Kasi ada ikalaban tayo. Huwag tayo magsalupag. Huwag tayo magsalimot-lot iti Christian life tayo. Huwag makasurok ako ang itlog, ang umok, ang itlog, ang pista. Madamdaman, magipantulatan, masalot ka nga apan nagiimuman. Masalot ka nga apan nag-INCG. Dahil palatandaan kasi ka, huwag umatadayukan at itusin siya ni Apo Diyos. Tumangtamnay si prayer life mo. Tumangtamnay si family meeting mo. Nabay ka ni preacher, malpas kumasin ko na si palunod mo. Nukaslit ka sa tayo yung kakakapagtag, agreeing tayo. Kasi baka masamputan ka ni Apo, kakastaka. Amen ba? Sumaaari pa ang gagawin ko natin ngayon ay
sabi niya sa iyo mga kakabsat, kanito'y magpanunod kayo. Anya nga pati ano man ay pupundo. Sabi niya sa iyo mga kakabsat, masilip kayo ng siniamo magpanunod. Lord, renew our minds, Father God. Lord, as we come to you, sige mga kakabsat, masilip kayo, issue us. Kasi nababantayan po natin ang ating pong mind, ang ating pong, kung nababantayan po natin ang ating isip kung pagitan po ng salita ng Panginoon, mababantayan po natin yung ating pong emosyon. So, makukontrol po ng salita ng Panginoon ang ating pong emosyon. Kasi kadalasan po yung emosyon po natin, siya po yung nagdadala sa atin para magkasala po tayo sa Panginoon. At kung nagbubandahan, nababantayan po ang ating isip ng salita ng Panginoon. Nababantayan po natin ang direksyon po ng ating buhay. And Lord, kami po yung lalapit ngayon sa isang Panginoon. Renew our minds, Lord God. Ako nakita, Lord, ang pagkaito first love ni Israel sa awan. Nagbalik kami ako kamakumikom sa nagsigabanan sa Panginoon. Nagsigabanan, Lord, sa Panginoon. Treasures na may sus ay pinalong inyami ako Diyos. Kung saan mo makayat sa pagkil kami, Pagkikat. Pero ni Lord na masusurumi, pero mo masusurumi na ang nadaan dato'y ikalong sinyami na nakaisalaman. Kaya po kami tinuturuan mo, Panginoon, upang gamitin ang helmet. The helmet of salvation. Naingatan po namin ang aming po. Regalo dito, Lord, na natanggap namin sa inyo sa pamamagitan po ng patuloy na paglakad sa iyong po mga paraan. Sa patuloy na paglakad, Panginoon, sa iyo pong prinsipyo. Nagawain po bawat po sa ating Panginoon. Humingi po kami, Lord, revive again your people, Father God. Revive